I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Especially sa Marcos Loyalists and supporters. Nagdadasal si Pastor Kibuloy mga bes. Palagay ko hindi siya maililigtas ng Panginoon. Bakit? Ay dapat pagbayaran niya yung pagkakasala niya, no? Lalo na po sa mga minor de edad. So, well, bibigyan natin ng reaksyon dahil yan po ang request sa ating mga frenzy, no? Okay? Hindi naman gaano mahaba, guys. Ito lang masasabi ko. Sabi ko nga, no, ang tao na nagtatago, ibig sabihin, totoo po ang akusa. O, di ba? Ang taong nagtatago, ibig sabihin, nagkasala po yan. Dahil kung wala kang kasalanan, mismo ang sarili mo, dadalhin mo sa korte at patunayan mo doon wala kang kasalanan. Di ba? Ganon ang malinis ang budhi. Pero pag ang tao, maitim ang budhi, may kasalanan sa batas, nagtatago po yan. Malinaw na malinaw, 'di ba mga kababayan? Pag ang taong magtatago, ibig sabihin, nagkasala po siya. Lalo na yung mga naargabyado niya po, mga kababayan, yung mga minor de edad, no? Alam niyo naman ang kaso ni Kibuloy sa Amerika pa po 'yan, no? Sa panahon ni Digong. Ngayon lang talaga na talagang nabuksan uli sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya galit na galit sila mga kababayan. So, dahil dito mga besa, mayroong interview si Pangulong Marcos Jr. Sabi nga ng Pangulo, sumusunod lang talaga sila sa batas. Kasi, kaya nasabi yun guys, itong mga alipuris ni Kibuloy at itong mga DDS, isinisisi nila kay Pangulong Marcos Jr. itong mga nangyayari sa kanila. Nagulat pa ako. Kumbaga binati ko, sinisiraan si Pangulong Marcos Jr. Hindi ko mawari kung ano ang nilabag na batas ni Pangulong Marcos Jr. guys sa kanila. Hindi ko alam kung inaaway sila ni Pangulo. Ang alam ko hindi alam niyo ang Pangulo hindi pala awayan, tahimik lang. Binira lang ng binira. Isa lang po ang nakikita ko. Gusto nila paboran yan ni Pangulong Marcos Jr. si Kibuloy. Kaso guys, hindi naman po mangyari yun sapagkat ang Pangulo sumusunod din naman sa batas. Bilang Pangulo ng Pilipinas, pinapairal dito ang batas, no? Huwag nyo ikumpara si Pangulong Marcos Jr. kay Dugas. Kasi si Dugas, mahilig magpabor yan, paboran ng mga kaibigan. At ganun din si Kurikang. 'Di ba? Si Kurimao kasi, nasabi ko, nabanggit ko yan kasi pinalaya niya yung mga rebelde nung panahon niya. Ito naman si Dugas, talagang kumbaga kinupkup niya nung that time na naging pangulo siya. Protektado niya si Kibulok. Siyempre, best friend, natural. Kaya wala ganun talaga. Hindi uso sa Marcos admin ang pabor-pabor. Iba si Pangulong Marcos Jr. kahit kaibigan pa yan. Pag nagkasala ka, managot ka sa batas. So, dahil dito kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, nahuli po, no? Ang isa sa mga co-accused niya. Diyan po sa Davao City. Dahil nga dito sa reward, no, ng milyones kay Kibuloy, 10 million. Ito naman si mga co-accused, tagwa 1 million. Kaya yung informante, talaga naman sa kanya yung pera. Malamang ibibigay yun guys. Kibuloy co-accused, arrested in Davao. Oh my goodness. July 12, 2022. 24 pala. Mga kababayan, dahil dyan may interview ang Pangulong Marcos Jr. at mayroon din panawagan si Secretary Abalos kay Kibuloy, no? So, nakakalungkot, no? Kasi itong mga naargyabyado ni Kibuloy, mga kababayan, dapat mabigyan ng hustisya, lalo't minor de edad. Human trafficking, grabe pala ito, no?
Amerika pa, no? Hindi talaga masawata ng mga ano ito guys ng US kasi protektado siya ni ni Dogas Oh. So dahil dito guys, tingnan nyo ito sabi niya, Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. together with the official of the Philippine National Police Chief Francisco Marbel, si IDG Director Police Major General Leo Francisco, Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, and Public Affairs Office Chief of the Armed Forces of the Philippines Colonel Cerces Trinidad, held and press conference at PNP National Headquarters Friday, July 12, 2024. Nagkaroon kasi ng press conference para ipakita sa media, no? Itong nahuli isa sa mga co-accused ni Kibuloy. Presented to the media was Pauline Canada. Ayun, one of the 5 co-accused with Kingdom of Jesus Christ, which is ang KOJ leader Pastor Kibuloy, who was the Region 12 Police Regional Office in July 11, 2024. Agay. So yan mga kababayan, yung nagtalokbong si ate. Nagkaroon ng press conference, pinakita nila sa madlang people. Ay umpisa pa lang yan guys may mga susunod soon as possible. Baka yung puganti na ang mga kababayan ang maiharap na sa press conference. Alam niyo bang itong mga asong askal sa kalye, tumatawag sa social media na tumutulig sa gobyernong Marcos. Aba, ina-underestimate nila guys yung kakayahan ng mga autoridad. Sabi pa nila sa comment section, di tingnan natin kung mahuli. Aba, talaga lang mas magaling pa kayo sa mga magagaling, sa mga eksperto. Tingnan natin, Huwag yung masyadong ina-underestimate ang kakayahan ng pamahalaang Marcos. Baka magulat na lang kayo. Yan ang hirap sa inyo. Huwag kayo lumabag sa batas. Batas is batas. Bakit? Batas ba kayo? Puro naman kayo butas puro butas at saka puro kayo dugas. So dahil dito mga bes, ito po yung panawagan ni Secretary Abalos. Di ba? At pakinggan niyo din itong ang interview ni Pangulong Marcos Jr. tungkol dito kay Pastor Kibuloy. Morning, Mr. President. Sir, the camp of Pastor Apollo Kibuloy, question po yung motives ng mga private individuals na nag-offer po ng reward, 10 million reward for his arrest. Bakit daw po tumanggap ang government ng donation from the private sources? Bakit hindi? Ba't hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. He is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Talagang wala po kayong kasalanan, Pastor. Meron tayong tinatawag na korte, na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganun ang mangyari. Pero sa nangyayari ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan Mag-serve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Tama. Basta simple lang. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka. Mahirap ba? Kasi sabi ko nga, walang silbi ang batas pag hindi mo i-implement yan sa mga taong nagkakasala at wanted sa batas. Pugante ito, So, alam nyo naman po, si Pastor Kibuloy hanggang ngayon, na talagang puspusan ang paghahanap.
Katulad doon na lang sa isa sa mga staff niya, mga kababayan. Yan po ay nahuli. Isa pa lang yun, ano? Dahil po dito sa mga reward. No? Sa ating mga kababayan, alam nyo na nagkasala sa batas, dapat nakikipagtulungan kayo. Huwag nyong gayahin si Digong. No? Kasi, sabi niya nga, alam niya, no? Si Kibuloy kung saan nagtago. Kaso lang secret. So, ibig sabihin, mismo siya, tinatago niya. Wala siyang kooperasyon sa batas. Wala siyang pakialam doon sa mga naargyabyado ni Kibuloy. Nakakalungkot mga kababayan, dating Pangulo tapos istatago mo pa. So, dahil dito, no, sinabi pa nga dito, isa sa mga kaso talaga ni Kibuloy, itong hindi ka nais-nais, biro mo child abuse. Di ba? So, dahil dito, no, sa mga DDS, sa mga followers ni Kibuloy, huwag kayong atat. Kasi guys, ina-underestimate nila ang kakayahan ng pamahalaan at ang mga kapulisan. Po yan, no? Nag-iingat lang sila kasi na marami nakakapaligid dito kay Kibuloy. Malamang may mga armas yan. Maaring manlalaban. Kaya yung mga autoridad natin, talagang nag-iingat mga kababayan sa kanilang mga operasyon. As soon as possible, no? God is good. 'Di ba? Dahil alam natin nagkasala ito sa batas. Matindi, medyo mabigat ang kaso ni Kibuloy. Kaya madadakip at madadakip din. Walang ligtas sa batas. Dito mo malalaman kung gaano kaaktibo ang batas sa atin sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Wala tayo sa panahon ni Dugas at saka ni Corimao. Laging pabor yan sa mga kaibigan. 'Di ba? Si Corimao, anong ginawa niya? Pinalaya niya yung mga rebelde. Biro nyo yun. Ito naman, ito si Kibuloy sa panahon ni Dugas, hindi na ang katangkaso. Absuelto siyempre, protektado siya kay Dugas. Wala tayong magagawa. Ganun talaga Sabi nga dun sa isang post ng TikTok, from 2016 hanggang 2022, ay napupupugaran ng sindikato ang bansang Pilipinas. Parang totoo nga, kasi lumalabas ngayon at sumisingaw yung mga baho ni Dugas. Grabe, no? Ang tindi. Muntika na talaga tayo ibenta sa China no? So, kasi ang batas sa atin umiiral. Nagiging fair ang mga dito guys, ang batas ngayon sa Pilipinas. Talaga, mahirap ka man o mayaman, ang batas umiiral. Hindi tulad sa panahon ng mga dati. Hindi fair ang batas kasi paboran nung that time See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.